na sa lahat. Nakaw dito, nakaw doon. Tatlong kawatan sa Bukawi, Bulacan, tila nag-shopping sa isang restaurant. Pati isang drum ng mantika, pinatos. Sa bayan naman ng San Ildefonso, isang lalaki ang umatake. Dalawang panabong na manok ang ninenok. Ang buong detalye niyan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Residential area sa Bikutan, Taguig, nasunog. Higit 500 residente, apektado. Nanay ni Rene Baterbonia, tinabla ang public apology ni Coach Dab Baldwin. Kahit sino sa atin, hindi natin yun matanggap. Sa pool sa CCTV, rider bigla na lang nilapitan ng magkaangkas sa kahinampas ng helmet. Negosyanteng si Elon Musk kinilala bilang kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. At ang ating pambansang pinsa na si Olivia Rodrigo may bagong hugot song at hugot album. Song could ever say. Halos 6 na oras na sunog ang isang residential area sa Taguig. Higit 500 residente ang apektado. Narito ang Frontline Report. Makapal at maitim na usok ang tumambad mula sa isang residential area sa Barangay Western Bikutan sa Taguig. Sa isa pang video, makikita ang helicopter ng AFP na may dalang bucket para tumulong na maapula ang sunog. Bukod sa mga otoridad, nagtulong-tulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Sumiklab ang sunog pasado alas 9 ng umaga kanina sa AFP Officers Village Association sa Sitio Pinaglabanan. So wala po kayo Nung una ko nakita sa taas yung apoy, hindi na kami naglabas ng gamit kasi nakakampante na ako na may bombero sa likod. Hindi ko akalain talaga abutin kami. So, ang nakita ng mga kasama ko sa ilalim kasi may apoy. So, yun siguro natupok yung taas pero yung sa ilalim hindi. Agad itinaas sa third alarm ang sunog pasado alas 10 ng umaga pero idiniklara ring fire under control alas 12:30 ng tanghali. Nakita nyo naman po yung location ng sunog. Sobrang challenging po kasi napakalayo po natin sa main road. And at the same time, napakakipot po ng mga daanan. Wala po tayong supply ng tubig na malapit dito sa area. Yung mga hydrants ay malayo po sa location ng sunog kaya nahirapan po talaga tayo. Tinatayang aabot sa 150 ang natupok na bahay, habang higit 180 na pamilya o katumbas ng 500 individual ang naapektuhan. Ayon sa BFP, may ilang mga alagang hayop na nasawi sa sunog, walang ibang naiulat na nasaktan. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Samantala, patuloy po pagbuhos ng pakikiramay para sa nasawing Ateneo athlete na si Rene Bobet Baterbonia. At live mula sa Davao City, ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, maayong hapon. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa burol ni Rene Bobet Baterbonia sa Davao? Andre, mayong hapon sad. Kahit na malakas ang ulan, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa at pila ng mga fans at kaibigan ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia sa ikalawang araw ng public viewing ng kanyang mga labi dito sa Davao City. Alas 10 kaninang umaga, sinimulan ang pagpapapasok ng mga tao rito sa Ateneo de Davao University Senior High School campus. Hindi alintana ang ulan, ang mga estudyante, sinadya talaga nila si Bobet dahil inspirasyon daw sa kanila ang student athlete. Si Rene po is siya yung isa sa nag-inspire po na para sa akin na maglaro ng basketball kasi since bata ko,
hilig ko po talaga ang basketball. Kagabi pumunta sa burol si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang asawa na si Atty. Manasseh Scarpio. Nakiramay sila sa mga naulila ni Rene. Bumisita rin ang aktor na si Gerald Anderson at ang anak ni Senator Bato de la Rosa na si Rocky. Samantala, pumalag naman ang nanay ni Rene na si Rovelyn Baterbonia sa naging pahayag ni Coach Tab Baldwin. Giit niya hindi maibabalik ng paghingi niya ng tawad ang buhay ng kanyang anak. Ang gusto lang daw malaman ni Rovelyn at kanyang pamilya ano ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak. Kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Kahit sino sa atin, di natin yun matanggap. And then, pag Ateneo ang pinag-uusapan, parang isa din yung anak ko Atenista. And then, doon din siya sumikat. So, ngayon, masasabi ko lang, depende na lang yun kung ano talaga ang masabi or ano ang clear. Sa Lunes, ibabiyahin na ang mga labi ni Rene papunta sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. 8 araw siyang ibuburol sa isang gym doon bago ang kanyang libing sa June 24. Andre, isasagawa ang public viewing kay Baterbonia hanggang bukas, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pwedeng bumisita. Andre. Brel, kanina lamang, siguro mga ilang oras bago tayo umere, naglabas ng statement yung asawa ni Coach Tab Baldwin. Napanood na ba yun ng pamilya? May nakuha ka bang panayam or reaction mula dun sa mga maanghang na binitawan na statements ng asawa nga ni Coach Tab Baldwin? Alam mo Andre, nandito lang ang mga media dito nga sa entrance ng Ateneo de Davao Senior High School campus kung saan nakaburol nga itong si Rene at hindi pwedeng pumasok doon ang mga tauhan ng media sa loob ng burol. Sa ngayon, wala tayong nakikita ng mga miyembro ng pamilya ni Rene, partikular ang kanyang ina nga dito sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School campus. Andre. Maraming salamat. Tututukan namin ang iyong mga updates. Ingat ka dyan. Daghang salamat. Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Nagsagawa naman ng candle lighting service ang Ateneo community para sa mga labi ng yumaong Nigerian student athlete na si Divine Adili. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Lumalabas na asphyxia by drowning din ang naging sanhi ng pagkasawi ng Nigerian-born cager na si Divine Adili. Ayon sa source ng News 5, isinagawa ng NBI ang autopsy kasunod ng binuong task force ng Bureau para siyasatin ang sanhi ng pagpanaw ni Adili at kapwa student athlete na si Rene Baterbonia. Ang katawan ni Adili ang huling natagpuan ng malunod sila sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nakalagak na sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo de Manila University ang mga labi ni Adili para sa isang candlelight service. May misa mamayang alas 6 habang magtatagal hanggang alas 10 ang viewing para sa Ateneo community kung saan inaasahan ang kanyang mga kaibigan, kaklase at teammates para magbigay pugay. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Adili sa Nigeria. Sa programang Storyco ng One News, nagpaunlak ng panayam ang ama ni Adili na si Elias. Panawagan niya sa Ateneo de Manila University. What we are demanding now is for the school to do the right thing. Ayon kay Elias, tila nawalan na rin sila ng pag-asa sa pagpanaw ni Divine. Chukwuwe Meka ang pangalan ni Divine sa wikang Ibo ng ethnic group sa Nigeria na may kahulugan sa wikang Ingles na God has done great things. Panganay sa 4 na magkakapatid at tumatayong breadwinner ang student athlete. We cannot just take away our hope. Our hope was just taken away. And we don't, currently as I speak with you, we don't know where to start from. We don't know where to start from. Halos hindi pa rin makapaniwala ang mga magulang at kapatid ni Divine sa kanyang pagpanaw. Mahirap man daw tanggapin, pero wala na rin silang magagawa. The information really caused a very big devastation to the family, and
But there's nothing we can do. We cannot question God. Inalala rin si Divine ang dati niyang theology professor sa Ateneo. Ayon kay Louie Julian, huli niyang nakausap si Divine noong Pebrero para kumustahin ang kanyang back injury. May kakaibang disiplina at pagpupursige raw si Divine sa kabila ng mga hamon bilang isang dayuhang estudyante sa Pilipinas. So there are some who, well, don't even attend class, but Divine was not that way. He would always be in class. And he would miss a few classes just because he had to recover from physical pain, no? From especially because he had a lower back injury. But see, that goes to show his tenacity. Even with the difficulties that come with being a student away from home, the pressure of being a basketball player, and the physical pain, it was very clear that Kwento pa ni Julian, tahimik, walang reklamo at masipag daw sa pag-aaral si Adili. his main purpose was to make his parents proud. That was it. He was there to make his parents proud. He was there to help his family advance in their way of living. And that was his hope of being here, that perhaps studying here and having a thriving basketball career here would help one way or another his family there in Nigeria. Mensahe ni Julian kay Divine. But I also want to assure him that, you know, we will always remember him. He will not simply be a victim. He will not be a statistic. He will not be an unfortunate character in a headline. He'll be remembered for being a good person, a person who lived a short but a good life. So don't worry about us here. We will always remember you, and we'll do our best to make sure that people take care of those who you love. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nabawasan ang mga turista sa Dipakulaw, Aurora matapos ang pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hinigpitan naman ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga naliligo sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Muling binalikan ng mga pulis ang lugar kung saan nalunod ang dalawang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Mahigit 100 metrong layo nito mula sa mismong resort kung saan nag-check-in ang team para sa kanilang team building activity. Tumanggi nang magbigay ng panayam ang mga pulis, lalo't patuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG Central Office sa insidente. Sa ngayon, pansamantala munang ipinasara ang resort matapos ang trahedya. Panahon din daw ito para maiayos at makasunod ang naturang resort sa ilang nakitang paglabag ng Dipakulaw LGU. Sabi sa investigasyon, kinahapunan, naglakad daw ang mga players ng nasa 300 metro ang layo mula sa resort bago nila ginawa yung kanilang mga water activities at exercises. Makikitang malawak itong buhanginan at mapapansing malayo rin ito sa mga tao o walang gaanong nagsusibing dito masyado. Kwento ng ilang residente, hindi raw ito ang unang beses na may nalunod na turista sa lugar. Ang isang araw, driver pa ng artistang nag-check-in sa kaparehong resort matapos ang COVID-19 pandemic. Lasing po yun eh. Tapos naligo po. Tapos hindi na nila nakuha. Mga 3 araw pa bago nakuha doon sa may sabangan. Ang kwan po dyan kasi ay yung awiwit, yun pong talagang umiikot na po yung kwan, yung tubig. Kaya yung mga apo ko, hindi ko pinaliligo po dyan. Ang tinutukoy niyang awiwit ay yung rip current na mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya nga aminado ang mga residente, kahit sila, hindi basta-bastang naliligo sa lugar, lalo kapag walang lifeguard o bantay na surfer sa paligid. Ay, takot po talaga kami sa maligo dyan sa dagat. Marami po kasing nangyayari dyan eh. Nung nakaraang kwan po, mahal na araw, may nalunod po doon. Yun nga lang, tila apektado ng pagkalunod ng dalawang taga-Ateneo ang turismo ng bayan. Long weekend kasi ngayon pero kapansin-pansin na mas kaunti lamang ang mga dumayong turista, hindi tulad daw noong mga nakaraang linggo. Pero sa kabila nito, tinuloy pa rin ng grupo ni Gloria at Miriam ang bakasyon sa lugar. Ilang beses na raw silang pabalik-balik dito at ngayon lang naman daw may nabalita ang nalunod. Napakaganda kasi ng nature ng dagat na ito. Napakagandang dagat at ang mga alon ay banayad. Napakasarap maligo. Bantay sarado naman ng mga pulis at lokal na pamahalaan ng mga nasa tabing dagat.
Maya't maya rin silang umiikot para paalalahanan ng mga turistang mag-ingat at huwag masyadong lalayo sa Pampang. Bagamat tikom na muna ang bibig sa media ng lokal na pamahalaan at mga polis dito sa Dipakulaw, nauna na nilang iginiit na hindi sila nagkulang ng paalala sa lahat ng mga turista o bumibisita sa lugar ng iba yung pag-iingat dahil sa nararanasan nga ritong rip current. Hiling nila matapos na ang investigasyon at hindi madamay ng tuluyan ang turismo ng bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muro ang tubig dagat sa Glan, Sarangani matapos ang mapaminsalang lindol sa Mindanao. Umabot naman po sa higit 6 na po ang patay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 5 araw matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umagat na sa 61 na ang namatay, habang 33 pa ang nawawala. Aabot na sa halos kalahating milyong residente ang apektado ng mapaminsalang lindol. Kaya ang mga residente nananawagan ng tulong. May mga nagwawagay-way ng mga karatula sa kalsada para mamalimo sa mga motorista. Kami ng pagkain, tubig sa gobyerno! Hanggang ngayon wala pa tulong! Patuloy naman ang pagdating ng tulong sa munisipyo ng Glan sa Sarangani. Ang barangay Small Margus na 3 araw na isolated, nabuksan na sa mga motorista. Masaya ang pamilya ni Glyza na inabutan naming nakasilong sa isang tent. Sa harap yan ang kanilang nasirang bahay. Kahit papano raw ay may nakarating ng tulong sa kanila. Naiintindihan daw nila na sadyang mahirap pa rin ang paghahatid ng relief dahil sa mga napinsanang daan. Kasi takot din kasi yung yung kapag biglang lumilindol na yung mga bato galing itaas, gababa pa ba. So kagabi pa yan na-open yung daan dyan sa may seawall. So gagabi pa din dumadating yung mga tulong. Ang mga residenteng galing bundok nananatili pa rin sa kalsada. Ito lamang daw kasi ang paraan para mapansin agad sila at mabigyan ng tulong. Mag-abang-abang kami, baka may makapansin sa amin na may magbigay kahit konti lang. Ganito na lang inisip namin. Tapos yung mga kasama namin, pagkita nila kasi nandun sila sa bundok, bumaba. Ginagaya kami din kasi wala naman dumating doon sa kanila. Samantala, marami pa rin sa mga residente ang takot pa rin umuwi sa kanilang mga bahay. Sa tala ng Sarangani Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa halos 800 pamilya ang nananatili sa evacuation. Kaya ang alagang kapatid agad nagpaabot ng pagkain sa evacuees. Bukod sa mga bigas, nagpakain din sila ng pansit. Umurong naman ang tubig sa dagat kasunod ng lindol. Ang mga bangka na dating nasa gilid lang ng seawall, nalulutang-lutang, malayo na sa tubig. Kita na rin ang mga corals at mga isdang namatay. Ayon kay Glan, MDRMO Chief Daniel Nocus, aabot sa 300 metro ang inurong ng tubig. Ayon sa PBOX, tinatawag itong coastal uplift o pagtaas ng lupa sa baybayin. Pero wala namang dapat ikabahala. So yung coastal uplift po, nangyayari po ito kapag nagkaroon po ng malakas na pagyanig o malakas na lindol. Tingin namin magiging permanente na rin po ito. Tulad po nung nangyari noong earthquake din po sa Bohol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, mga panabong na manok ni Lenok. Rider dead on the spot matapos pumailalim at magulungan ng truck. At paggamit ni Senator Alan Peter Cayetano ng laban sign, pinalagan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isang rider matapos siyang hampasin ng helmet ng riding in tandem sa Sampaloc, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV na ito sa kalsada ng Sampaloc, Maynila, makikita ang puting motorsiklo na huminto. At maya-maya pa, mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo sakay ang 2 lalaki. Huminto ito sa tabi ng rider sabay hinampas ng hawak na helmet. Hindi pa nakontento ang sospek, bumuelo siya at sinapak pa ang rider. Agad namang umalis ang biktima matapos ang insidente. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang umalis na rin ang mga sospek at hindi na rin sinundan ang biktima. Kwento ng pulisya, nakita nila ang video ng insidente na nag-viral at nakipag-ugnayan sila agad sa biktima. Actually, kung mapapansin naman natin doon sa video, wala naman nangyaring banggaan. Nagkaroon ng
habang binabagtas nitong ating biktima, yung isa sa mga kalsada dito sa Sampaloc, Manila, nag-counterflow itong ating suspect, diba? At sa tingin niya, yung sabi nga natin, parang natapakan yung ego niya kasi umiwas, bigla siya napaiwas. At yun naging dahilan ng pagkakagalit niya o ng pagkakainis niya. Tinabol niya itong ating biktima. Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang biktima. Nasira rin ang kanyang helmet, camera at intercom na nakadikit sa helmet. Nakipag-usap na ang pulisya sa barangay para makuha ang CCTV footage na kakailanganin sa investigasyon. Sa ngayon, tukoy na ang suspect at nahaharap sa iba't ibang reklamo. At eventually nga, nalaman natin yung pagkakakilanlan at naipagharap na rin ito ng kaukulang reklamo dito sa tanggapan ng Taga-Usig sa Lungsod ng Maynila para doon sa physical injury, unjust vexation at malicious misdeed. Paalala naman ng pulisya, maging maingat at mahinahon sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Samantala sa pulpo sa CCTV ang pagnanakaw ng mga kawatan sa isang fast food sa Bulacan. Pati drum na naglalaman ng mantika hindi pinalampas. Narito po ang Frontline Report. Madaling araw kahapon, nasa poll sa CCTV ang pagdating ng tricycle na yan sa tapat ng isang fast food restaurant sa Barangay Binyang, Bukawe, Bulacan. Bumaba ang isa sa mga sakay ng tricycle at tila may chinek sa gilid ng kainan. Nag-okay sign pa siya. Maya-maya, makikita na rin ang kasamahan niya na naghakot ng mga gamit. Isa-isang isinakayan sa tricycle. Hindi pa nakontento at pati malaking drum na puno raw ng gamit ng mantika ay binitbit din. Pati plastic ng bigas, ninenok. Hindi sila nagpapigil kahit pa tinatahulan na sila ng aso. Ayon sa chef ng fast food na si James, dumaan ang mga kawatan sa bahagi ng kitchen na may sliding door. Aabot raw ng 30,000 pesos ang halaga ng mga ingredient na tinangay ng mga suspect. May suspicion po kami na baka yung mga nag-use oil din po ang mga suspects po doon. Kasi based po sa video, nakita po yung mga may use oil sila sa likod ng sasakyan nila. Naiulat na ito sa mga pulis at patuloy ang follow-up operation para matunton ang mga suspect. Sa Iloilo City, nakunan din ng CCTV ang isa pang pagnanakaw. Makikita ang isang lalaki na nakatayo sa likod ng isang babae sa tapat ng isang tindahan sa Barangay Santo Domingo. Maya-maya pa, bigla na lang hinablot ng lalaki ang cellphone ng babae. Mabilisan siyang tumakbo at sumakay sa naghihintay na motorsiklo. Sinubukan pang habulin ng biktima ang riding in tandem, pero hindi na niya yan naabutan. Nakunan naman ng isa pang CCTV ang mga mukha ng suspect. Sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis, natunton ang isa sa mga suspect at naaresto. Siya ang driver ng motor, residente sa kabilang barangay. Mahaharap siya sa kasong robbery. Patuloy pang pinaghahanap ang kasabwat niya. Nasa kustudiya na ng kapulisan ang getaway vehicle nila. Na-recover naman ang cellphone ng biktima at naibalik na sa may-ari. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos siya ng International Criminal Court upang matiyak na kaya niyang dumalo sa paglilitis hinggil sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa court order ng ICC na inilabas kahapon, pinaliwanag nito na ang naunang medical assessment ay nakatuon lang sa kung fit si Duterte na dumalo sa pre-trial proceedings. Kailangan daw matukoy kung may nagbago sa kanyang kalusugan. Inaasahang isusumite ng independent medical experts ang kanilang findings sa ICC sa August 18. Sa November 13, nakatakda ang paglilitis kay Duterte. Inilang tulad ni Senator Alan Peter Cayetano ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado sa pakikibaka noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa Administrasyong Marcos Sr. Sa Facebook Live kahapon, sinabi po ni Cayetano na gaya ni Aquino, ipinaglalaban din ng Cayetano Block na lumabas ang katotohanan. Mapatungkol man aniya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa flood control scandal at liderato sa Senado. Ginamit din ni Cayetano ang L sign o laban. Isa pong iconic na simbolo na ginamit noon laban sa rehimeng Marcos Sr. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang
poverty sa ating bansa. Huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. Mariin naman niyang kinundena ng grupong August 21 Movement o ATOM. Nakakatawa at nakakainsulto umano ang naturang paghahambing. Git nila, si Aquino ay laban sa diktadura, korupsyon at kawalan ng pananagutan sa pamahalaan. Mga bagay na anilay kabaliktaran na ipinapakita ng kampo ni Cayetano. Sa huli, ang L-sign na bagay raw kay Cayetano ay lapastangan at hindi laban. Sa ibang balita, namataan ang grupo ng mga dolphins sa karagatan ng Limawasa Island sa Southern Leyte. Tuwang-tuwa ang mga turistang nang biglang nakisabay ang mga ito sa kanilang bangka. Tila nagpakitang gilas sa kanila ang mga dolphin. At ayon sa uploader, sulit ang kanilang biyahe matapos makansela ang kanilang lakad papuntang Camiguin. Susunod, pagnanakaw sa isang restaurant sa pulsa CCTV. Pati mantika, hindi pinalampas. Rider, bigla na lang hinampas ng helmet ng riding in tandem. At Elon Musk, kinilala bilang kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nilaglag si Ateneo coach Tab Baldwin ng nagpakilalang asawa niya. Sa isang video na pinost online ng kanyang abogado, sinabi ni Effie Calugiro na nagsalita siya para ilayo ang kanyang sarili at kanyang mga anak sa isyong kinasasangkutan ngayon ni Baldwin. Ayon pa sa abogado ni Effie sa panayam ng News 5, ginawa ito ng kanyang kliyente matapos makatanggap ng mga pambabash. Inilahad pa nito sa video na dati na niyang binalaan ang pamunuan ng Ateneo laban kay Baldwin. Taong 2020 nang iwan umano ni Effie si Baldwin para sa kaligtasan nilang mag-iina. Wala dito sa Pilipinas ang nagpakilalang asawa ni Baldwin at kinakatawan siya ng kanyang abogado mula sa New Zealand. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ni Baldwin at ng Ateneo de Manila University. Kahapon naglabas ng video statement ang Ateneo kung saan nagsorry si Baldwin sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos malunod sa Dipakulaw, Aurora. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. The deaths of your kids were not only predictable but preventable. Sa iba naman po balita sa pulsa CCTV, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa Manukan sa Bulacan. Ang kanyang ninenok, hindi lang isa, kundi 3 manok. Narito ang Frontline Report Exclusive. Pasado alas 4 ng umaga nung nakaraang linggo, makikita ang lalaki na yan na nakasombrero. May takip ang mukha habang naglalakad at may hawak pang kutsilyo. Sinuyod niya ang labas ng bahay na yan sa Purok 4 Barangay Matimbubong, San Ildefonso, Bulacan. Nang makarating siya sa kung saan ang mga manok, agad niya itong trinabaho. Tinanggal niya muna ito sa pagkatali at itinago ang manok sa ilalim ng kanyang t-shirt. Makikitang medyo nahirapan siya pero hindi siya nagpatinag at tinira ang isa pang panabong. Ayon sa may-ari ng manok na si JP Silvestre, taon niyang inalagaan ang mga ninakaw ng mga panabong. Kaya labis ang kanyang panghihinayang. Pagising ko po, ang una ko pong pinuntahan po kasi usually, pupunta po ako sa kulungan ng mga sisiw. So, pinakain ko po. Ngayon, everyday routine ko po, magwawalis po ako sa mga nakatali na manok. Magwawalis ko po, nakita ko po, putol lang yung 3 tali po, putol. Tapos wala na yung manok. Dagdag pa niya, marunong umanong mamili ng manok ang kawatan dahil nakuha nito ang higit 1 taong gulang na manok na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Medyo masakit lang po talaga sa kalooban kasi syempre parang mga anak mo na yung anak mo na yung mga manok. Mula pagkasisiw, inaalagaan mo. Minsan
Nag-ano na nga yung misis mo, may yung kantsawa na buti pa yung manok, inihimas mo. Nagpa-blatter na siya sa barangay at patuloy pa yang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inaresto ang isang pasahero na may dalang pagong sa kanyang bagahe sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Bureau of Customs, na-detect sa x-ray machine ang kahina-hinalang laman ng kanyang bagahe. Pagbukas ng mga otoridad, doon na tumambad ang 50 buhay na Indian Star Tortoise. Wala ring naipakitang dokumento ang pasahero. Na-turn over na sa DENR ang mga pagong. Nakatakda itong dalhin sa Wildlife Rescue Center sa Quezon City. Mga copycat ni Senator Lito Lapid patok pa rin sa social media. Bakit kaya? At Lady Rider mula sa Zamboanga del Norte, parang birdie kung lumipad. Yan at iba pa sa mga kwentong Mark Logan. Mula noon hanggang ngayon, trending pa rin ang paghati ni Supremo sa bala para itumbang papatakas na kalaban. Ang siste, hala, dumami ang mga copycat niya na parang kabute kahit di naman sila nauunanan. Lumilipad na akala mo ibon, bida nating rider ng makabagong panahon. Tinawag na lady, pero bubut pa kung tutuusin. Bubut na pagdating sa karirahan, aba, sumakay ka pa, ika nga. Lugar na binabagtas niya, hindi basta-basta, hindi sementado, kundi maputik, malubak at makurba. Logalogs, meet Zaira, ang lodi ng Zamboanga del Norte, motocross. Speaking of ibon, ito, literal na mga ibon ang hanap natin. Hindi para i-touch, kundi para namnamin ang makulay nilang mundo. Dito sa QC, ginaganap ang matinding paligsahan ng pagkuha ng mga ibon mang may layang lumipad. Kulong, ano ba yun? Napakanta ko. Eto naman, kung yung journey ni Zaira ay hindi basta-basta, ito naman ang kwento na hindi pasta-pasta. Basta kasama kita, di ako magkakamali. Matututo akong lumikha ng pasta na naiiba ang hulma. Pastang bago sa ating paningin, pero tunay namang yummy kapag tayo ay tumikim. Kung up for challenge kayo sa nakaka-stress na kausap chong, why not try ito si Crazy Dong? Magsalita siya malalim kasi sa sobrang lalim, wala ka talagang maiintindihan. Meet Crazy Dong, ang content creator na ang linyahan. Ewan ko kung may kapupuntahan. Masakit man isipin, kaso hindi ako nasasaktan. Dahil wala naman akong isip, hindi nila alam yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, negosyanteng si Elon Musk kinilala bilang kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. At singer-songwriter Olivia Rodrigo may bagong hugot song at album. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Kinilala ang negosyanteng si Elon Musk bilang kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. Umabot sa tinatayang $1 trilyong ang yaman ni Musk matapos ang debut ng SpaceX sa stock market. Nagtala ng isa sa pinakamalaking initial public offering sa kasaysayan ng SpaceX. Dahil dito, lumobo ang market value ng kumpanya ng mahigit $2 trillion. Itinatag ni Musk ang SpaceX noong 2002 bilang isang rocket company. Kalaunan ay pinalawak ito bilang satellite operator at artificial intelligence company. May partnership din ang SpaceX sa NASA para sa pagbabalik ng tao sa buwan. Mga kabarangay, isang panalo na lamang ang kailangan ng Barangay Ginebra San Miguel para makuha ang kampyonato sa PBA Commissioner's Cup. Muling pinatunayan ng Gin Kings ang kanilang lakas kontra TNT Tropang 5G matapos may bulsang 100-95 overtime victory sa Game 5 kagabi. Dahil sa panalo, nakuha ulit ng Gin Kings ang bentahe sa serye. Kumamada ng career high 54 points si Justin Noy P. Brownlee. Yan ang pinakamataas na score sa isang PBA Finals game sa loob ng 3 dekada. May pagkakataon na ang Gin Kings na isara ang serye bukas sa muli nilang pag-aarap ng TNT sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum.
May bagong hugot ang Philam singer at pambansang pinsan ng Pilipinas na si Olivia Rodrigo. Yan ang Stupid Song. Sakto ang kanta para sa mga taong laging iniisip ang mahal nila na para bang sa kanila umiikot ang mundo. Shoot yan sa New York City featuring some ballerinas. Ang Stupid Song ay bahagi ng bagong album ni Olivia na You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Release na rin ang album na yan. Ang okay naman ng title ng album na yun. Stupid Love. Hindi yung song, yung album. Yun yung nakakatawa. Stupid Love. Pero I'm sure marami Iba naman yun. Pinoy na excited dyan sa album ni Olivia. Pambansang pinsan nga daw eh. Natawa nga ako eh. Gusto ko yung ano na, yung driver's license. Saka yung Traitor, saka yung Happier. Yan ang favorite ko. Oh, brother. Kumukuha lang yan ng mangga sa, ano eh, Sino? bakuran namin. Nila naman. Olivia. Si Olivia. Nakita ko, inaayos mo yung ilaw eh. Ikaw ba, Kuya Jess, meron kang mga pinagdadaanan sa kanta ni Olivia? Ay, wow. Ay, wow. Wala tayong time. Galing mo talaga doon, Pogi. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.